Araw po ng Kalayaan Pilipinas, narito na po ang sigwada ng ating Ronda Probinsya. Naging makahulugan din po ang paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Davao City na dinaluhan ng ilang opisyal ng pamahalaan. Samantala, naging malaking bahagi rin ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ang job fair sa Tagum at Davao Cities. Mula sa Davao City, may report po ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Alas 7 ng umaga na itinaas ang watawat ng Pilipinas sa harap ng Davao City Hall. Naghudyat ng formal na paggunita sa ika-118 anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan. Pinangunahan ito ni City Administrator Melchor Kitain at AFP Commander Naval Forces Eastern Mindanao Elson Aguilar. Dumalo rin dito ang ilang opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. May tema na pagkakaisa, pag-aambagan at pagsulong, naging bahagi ng selebrasyon ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Naging mas makahulugan ang paggunita ng Araw ng Kalayaan dito dahil na rin sa nalalapit na pag-upo sa pwesto ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa pagsasalita ni Administrator Kitain, sinabi nito ng handang-handa na si President-elect Duterte na magbigay serbisyo sa mga Pilipino para palayain ang mga ito sa kahirapan kasabay ng pagtiyak ng peace and order sa bansa. Naging malaking bahagi rin ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Jobs Fair sa Tagum at Davao Cities. Ayon kay DOLE Region 11 Director Geoffrey Suyaw, umabot sa mahigit 18,000 job vacancies dito at sa ibayong dagat ang naghihintay sa mga Filipino workers. 108 ang employers na lumahok sa jobs fair. Ang mga trabahong bakante ay call center agents, sales associates, service crews, sales consultants, accounting clerk at delivery drivers. Habang sa abroad ay kailangan ng mga hotel attendants, household service workers, hotel housekeepers, nurses at heavy equipment drivers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.